Matapos ang ilang taong pakikipaglaban ng mga taga Brooks Point, Palawan, nag-issue ng writ of kalikasan ng Korte Suprema laban sa dalawang mining operator, DNR at Mines and Geosciences Bureau. Kontra po yan sa pagmimina sa bahagi ng Mount Mantalingahan. Nakatutok si Maki Pulido. Ganito na ang itsura ng ilang bahagi ng Mount Mantalingahan sa Brooks Point nang makuhanan ng drone video ng GMA Integrated News nitong Pebrero. Sa gitna ng lunti ang puno, mistulang sugat ang mga kinalbong bahagi. Nakuhanan pa ang mga heavy equipment na naghuhukay sa bundok. Ayon sa mga taga Brooks Point, bahagi ito ng mining operation sa kanilang lugar na ilang taon na nilang nilalabanan. Sa baba ng kalbong bundok na ito, umagos na raw ang kulay pulang putik na laterite patungo sa dagat, palayan at pinagkukunan ng inuming tubig. Yung mga shells ay wala na kaming makuha, yung mga lobster na dating kinukuha namin wala na rin. Yung mangrove, pinutol din yung mga dating palayan na ngayon po ay hindi na rin natatanggap. Tila nagbunga ang ilang taon ng pakikipaglaban ng mga taga Brooks Point, Palawan. Sa writ of kalikasan na inisyu ng Korte Suprema, sinabi nitong nakita nilang posibilidad ng seryoso at permanenteng pagkasira, hindi lang sa kalikasan kundi maging sa mga residente ng Brooks Point sa Mount Mantalingahan Mountain Range. Tila nasermonan din ng Korte ang DENR at Mines and Geosciences Bureau. Ang kawalan daw ng aksyon ng mga ahensya sa kabila ng mga apela ng mga residente ay nagpapakitang wala silang pakialam sa balanced and healthful ecology ng mga katutubo. Binigyan sila ng Korte Suprema ng 10 araw para magpaliwanag. 10 araw din ang ibinigay sa mga mining company na Ipilan Nickel Corporation at Celestial Nickel Mining para magbigay ng ebidensya na hindi sila nakakasira ng kalikasan at kabuhayan. Ang desisyon ng Korte ay batay sa kasong inihain ng Indigenous Cultural Communities ng Baikam Ancestral Domain ng Brooks Point, Palawan. Sabi ng Korte Suprema, malaking pinsalang idudulot ng pagmimina sa Mount Mantalingahan, isang protected area at ancestral domain ng mga katutubo. Lumala rin daw ang sitwasyon dahil sa kawalan ng aksyon ng DENR at MGB kaya't nalagay sa panganib ang mga taga Brooks Point. Ipinunto rin ng Korte na kita na sa matinding pagbaha at kontaminasyon ng mga pangisdaan ang epekto sa ilang bayang sakop ng Mount Mantalingahan Mountain Range. Malaking panalo raw ito para sa kalikasan. Ayon kay Attorney Gizelda Mayo Anda ng Environmental Legal Center, sa Rules of Procedure, kailangang 2 syudad o probinsya ang masasalanta bago ma-issuehan ng writ of kalikasan. So for a long time, Maki, Palawan has long been advised na hindi pwede ang writ of kalikasan kasi isang probinsya lang kayo. But with the issuance of a writ of kalikasan now, we are actually encouraged to file similar writs in the future because there are other mining companies involved. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Ipilan Nickel Corporation at Celestial Nickel Mining. Hindi mo na raw magbibigay ng pahayag sa ngayon ang DENR maging ang MGB. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.